Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Halos panggigilan ko ang pagpindot sa send ng phone ko. Napakagat ako sa aking ibabang labi sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pinagpawisan pa ako ng malagkit dahil sumabog na yata ang dibdib ko sa kaba. Hindi pa ako nakakasakay pabalik sa bahay ay tinext ko na agad si Joseph. Hindi ko maikaila pero dumadagundong ang puso ko matapos mabasa ang huling text niya. Kung dahil ba sa wala akong load o dahil sa akala niya ay sinasagot ko na siya. Ni hindi pa siya formal na nagpapaalam kung manliligaw siya, puro pahangin lang. At isa pa, hindi ko rin siya magugustuhan dahil wala siyang normal na trabaho. Baka kapag sinagot ko siya at mapangasawa pa, ay anong ipagmamalaki niya sa akin? Anong ipangbubuhay niya sa akin? Ngayon pa lang, sa nakikita ko sa kanya, baka maging miserable lang ang buhay ko. Hindi pwedeng pa-extra-extra lang at hindi permanente ang pinagkakakitaan. Aanhin ko ang kanyang gwapong mukha kung kumakalam naman ang aming sikmura. Pagpasok ko sa bahay ay chinek ko ang aking phone kung may reply siya. Aba, wala. Siguro natauhan bigla. Napaupo ako sa munting sopa nang may biglang may umalingaw-ngaw na boses. Welcome home, baby loves! Napaigtad ako sa sigaw na yon ni Joseph. Napahawak pa ako sa aking dibdib. Anak ka ng palaka o ano ka ba, Joseph? Halos mawasak ang puso ko sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Nagbago ang mukha niya at naging mapag-alala. Lumapit pa siya sa akin. Naku, loves, kahit kailan, hindi mawawasak yung puso mo kung ako ang mamahalin mo. Sabay kindat pa sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at sinabunutan ko siya. Aray, baby loves, nasasaktan ako. Anong baby loves? Hoy Joseph, for your information, walang tayo, kaya magtigil ka. Naubusan ako ng load kaya hindi ako nakreply sa'yo. Yun. Imbis na mainis ay ngumisi pa siya. Oo na, sige na. Ililihim na muna natin. Lihim na sapak, gusto mo? Iniumang ko pa sa kanya ang aking kamao. Napakamot naman siya ng ulo. Eto naman, hindi na mabiro. Oo na, gets ko na. Nagbabaka sakali lang naman. Ano bang ginagawa mo dito? Nasaan si Lola? Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa braso at saka hinatak. Kinabahan ako. Para ako nakuryenteng bigla. Hindi ko lang alam kung naramdaman niya yon dahil hinatak niya ako papunta sa kusina. Nandun si Lola sa kusina, nagluluto na. Tulungan natin. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa naramdaman ko para akong napapaso sa kanya. La, nandito na po si baby loves ko. Pagmamalaking sigaw niya. Nang makapasok kami sa kusina, ay agad kong hinatak ang aking kamay. Napatingin siya sa akin. Kumunot pa ang noon niya, pero inarapan ko na lang siya para mawala ang tensyon sa akin. Hindi niya inaalis ang titig niya sa akin, kaya tumabi na lang ako kay Lola at tiningnan kung anong niluluto niya. La, mano po. Magalang na bati sa aking lola. Oh, bakit ngayon ka lang, Ara? Ang tagal mo naman nagpa-load. Busy pa si Lola sa harap ng kalan at may niluluto. Sinilip ko ang ginagawa niya. Wala pong load kay Aling Tess kaya dumiretso na ako sa bayan. Nilingon ko si Joseph. Napaawang ang labi ko at tinitigan siya. He was just wearing a normal shirt and a faded pants, pero nasaan ang hustisya? Naghihiwa siya ng karne na seryoso. Yung muscle niya nagpe-flex sa bawat hiwa niya rito. Lalaking lalaki at bakit ganun ang hat niyang tingnan.
Pinilig ko ang ulo ko para mabura ang mga bumubulong sa utak ko. Ngunit tila magnet na bumabalik ang tingin ko sa kanya. Hot chef, yung pointed nose niya, malalantik na pilik mata, ang perfect curve ng jaw niya, ang malapad niyang balikat, ang matipuno niyang mga braso, malalaki ang kamay niya, ang buhok niyang parang sinabunutan, pero bakit mas bumagay sa kanya? At kahit ang mukhang basahan niyang damit ay bagay na bagay sa kanya. Para siyang isang modelo. Binagayan niya lang ang damit niya luma nang walang ka-effort. Gosh, ang unfair. Uy Ara, baka matunaw niyan si Joseph sa titig mo. Literal na napaigtad ako sa biglang pagsasalita ni Lola. Bumalik ang ulirat ko at parang namutok sa init ang pisngi ko sa munting tuksong iyon. Napalunok pa ako dahil sa nahuli ako ni Lola. Staring is rude, baby loves, wika ni Joseph. Napatingin ako sa kanya. Binigyan niya ako ng pambatay niyang ngisi. At anong sabi niya? Madiin ang English accent niya na parang sanay ang dila niya sa lingwaheng iyon. Matapos ngumisi ay tumawa siya. Yung tawang nakakaasar. Baby loves, alam kong hot ako at type mo. Pero please lang, huwag sa harap ni Lola. Nakakahiya, mamaya na lang, sabay kindat pa niya. Dahil huli ako sa akto, kaya wala akong naipangbanat sa kanya. Binayo ko na lang siya ng irap ko. Ewan ko sa'yo, Timang. Pagkadating ng kapatid ko galing eskwela, ay nagsimula na ako maghain para sa hapunan. At dahil narito na rin si Joseph, ay pinasabay na rin siya ni Lola sa amin. Sakto pang may dala siya sa aming hinog na mangga, saging at pakwan. Ako ang naghugas ng pinggan kaya naiwan ako sa kusina samantalang nasa sala na si Lola. Pero ang hinayupak na si Joseph ay nagpaiwan dito, tutulungan niya raw ako. Pinupunasan niya ang mesa habang nagsasabon ako ng plato. Salamat sa prutas, mukhang sumweldo ka ah, tudyo ko sa kanya. Tumikhim ito bago sumagot. Wala yun. Maliit na bagay, loves. Sira ka. Baka maubos ang sweldo mo sa amin. Magtira ka nga ng sayo. Baka mamaya niyan, kung kani-kanino pa siya umutang para lang may maibigay sa amin. Hindi agad ito nagsalita at maya-maya pa ay nilapag niya ang basahan sa gilid ko. He's behind me. Biglang ginapangan ako ng kaba. Bumilis ang tibok ng puso ko. Napahinto ako nang maramdaman ko ang pagdantay ng hininga niya sa aking batok. Ang lapit niya sa akin, sobrang lapit. Masaya akong napapasaya kita, Ara. Kaya wag mong alalahanin yun. Bulong niya. Pero imbis na mairita, ay parang nagustuhan ko pa ang banayad niyang boses. Nakatapat ang bibig niya sa tenga ko. What is happening to me? I cleared my throat and tried to compose myself. Gosh, nalamig ako doon at nanginginig ang mga kamay ko. Muntik ko pang mabitawan ang basong hawak ko. Kung nagkataon ay basag ito. Kasi baka maubos ang savings mo. Masyado pa namang marami yun. Wala akong pakialam kahit maubos pa ang pera ko kumpara sa'yo naman, Ara. Magtatrabaho ako na magtatrabaho. Maibigay ko lang ang gusto mo. Tandaan mo yan. Sabi niya sa mababa pero buo ang boses. Kinikilabutan ba o kinikilig ako? Kasi naman, muntik pa akong mapatras nang bigla niyang hawakan ang kamay kong hawak ang baso at espongha. Ako na dyan at baka tuluyin mo yang mahulog. Kawawa naman yung baso. Wag na, ako na. Idinikit niya ang kanyang daliri sa aking bibig na siyang kinagulat ko. Napahinto ako sa pagsasalita at napalaki ang mga mata ko. Inikot niya ako paharap sa kanya. Hinawakan ang kamay kong walang bahid na sabon. Diretso ang tingin ko sa mukha niya na para akong tinamaan ng mahika at hindi ko ito maibaba. Kapag naging akin ka, itong malambot mong kamay ay walang ibang hahawakan kundi ito lang. Inilagay niya ang kamay ko sa kaliwang pisngi niya. Saka ito.
Iniusod naman niya sa kanyang manipis at mapulang labi. Sa harap niya ay napalunok ako. Yung puso ko humahampas na, habang si Joseph ay nakatitig lang sa akin. Ilang segundo pa ay niusod niya uli ang kamay ko pababa sa kanyang dibdib. Mas lalong naghumirantado ang puso ko. At lalo na to. Kusa ko nang inihinto ang kamay ko at baka kung saan pa mapunta. Hoy Joseph ha! Loko ka! Ngumisi siya pero hindi pa rin binibitawan ang kamay ko. Alam ko iniisip mo, pero hindi yon. Saka ko na ipapahawak pag ready ka na, loves. Nanlaki ang mga mata ko. Joseph ha? Ito ang ibibigay ko at papahawakan ko sa'yo. I was struck for a moment. Ibinaba ko ang tingin ko sa kamay kong nakahinto sa dibdib niya, sa tapat ng puso niya. Napasinghap ako. Tiningnan ko siya at seryoso ang mukha niya. May kakaiba rin kinang ang mga asul niyang mata. Lumamlam ang mga ito. He was looking at me straight into my eyes like he was seducing me. At para bang ipinapakita niyang sayo ito, sayo lang. Ilang segundo kami sa ganoong pwesto. Nagtitigan kaming dalawa. Pero ako ang unang bumitaw. Nakakapaso kahit nakakaakit siya. Ngunit agad niyang hinuli ang kamay ko. Hindi ko inaasahan ang ginawa niyang yun. Ara, mahina niyang tawag sa akin. Tiningnan ko siya. Nilingon ko siya at hindi ako nakahuma at sinalubong niya ako ng halik. Nanlaki ang mga mata ko pero siya ay nakapikit. Dapat ay itulak ko siya pero parang paralyzed ang kamay ko at di ko may galaw. Hinawakan niya ako sa aking bewang. Ang gulat ko ay napalitan ng kakaibang sensation. Nilukob ako ng kakaibang pakiramdam at para akong inantok at kusang pumikit ang aking mga mata. Nang marelax ako ay unti-unting gumalaw ang labi niya. He started brushes his lips to my lips. Mainit, matamis at masarap. Hindi ko alam kung paano sumagot kaya ginaya ko ang ginagawa niya. I brushes my lips too. Maya-maya pa inaubusan ako ng hangin at palalim ng palalim ang halik niya sa akin. I'm literally running out of air. Ate, may bisita ka, si Kuya Brixter. Para akong nagising sa mahimbing na tulog at agad akong dumilat at itinulak na palayo si Joseph. Pero ang itsura niya, relax na relax at parang hindi nagpanik nang marinig ang boses ng kapatid ko. Tiningnan ko ang bukana ng kusina kung nakita kami ni Ryan at nakahinga ako ng maluwag nang wala siya. Nalipat ang tingin ko kay Joseph. Nakatitig siya sa akin na parang binabasa ang aking mukha. Sa totoo lang, ay medyo naghahabol pa ako ng aking hininga at kumakabog pa ang puso ko sa nangyari sa amin. He's my first kiss. Gusto kong kaltukan ang sarili ko dahil nadala ako, naakit ako, in short, nagustuhan ko. Inilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon habang nananatili ang mata sa akin. Malalim siyang bumuntong hininga. Sa panandaliang segundo, parang kakaibang Joseph ang nakita ko. Iba ang aura niya sa itsura niya. Parang may mali. Ara, he whispered. Nang marinig ko ang malalim niyang boses ay agad akong tumuwid sa pagtayo. Umiwas na ako ng tingin sa kanya at nagmamadaling lumabas papunta sa sala. Kinakalampag pa rin ang puso ko. Bakit ko ba yun ginawa? Nasisiraan na ba ako? Nasaan na ay sinaksak ko sa utak ko? Hindi pwede si Joseph, hindi pwede. Wala sa sarili ay narating ko ang sala namin. Nagangat lang ako ng paningin nang marinig kong may tumawag sa akin. Good evening, Ara. Napatingin ako kay Brixter na ngayon ay nakatayo, nakangiti ng ubod ng tamis at may hawak na bulaklak. Kumunot ang noo ko at binalik ko ang tingin ko sa mukha niya. Bahagya akong ngumiti. Brixter, napadaan ka. Upo ka. Lumapit ako sa kabilang upuan.
Pagkalapit ko ay inabot sa akin ni Brixter ang hawak niyang isang bouquet ng bulaklak. Para sa iyo nga pala, Ara. Naistatwa ako. Tiningnan ko ang nakalahad na bulaklak. Tiningnan ko ulit siya. At parang nahihiya ang itsura niya. Napakamot pa siya sa kanyang batok. Sakin? Bakit? Anong meron? Bahagya pa akong tumawa para paganin ang tensyon. Bakit ba parang ang daming pangyayari ngayong araw? Baka pasalubong niya lang to. Red roses, pasalubong? Bakit hindi Dunkin Donuts? Salamat na rin dito. Sina Lola at Ryan naman ay tahimik lang na nakaupo. Bukas ang TV kaya hindi ako sigurado kung tutok ba sila doon o nakikinig din sa amin. Umupo ako, saka rin sumunod sa pag-upo si Brixter. Binalingan ko ang bukana ng kusina. Hindi pa rin lumalabas si Joseph. O baka tinatapos niya ang aking hugasin dahil nahinto ako. Para? Gulat akong napatingin kay Brixter. Oh, ngumiti ako sa kanya. Tumikhim siya at parang may gustong sabihin pero nahihiya. Tumango ako at tiningnan ko ang kusina nang hindi lumilingon. Ano yon? Kumakalabog na naman ang dibdib ko nang mamataan ko si Joseph palabas ng kusina. Paglipat nito ng mga matay sa akin siya kaagad nakatingin habang naglalakad papunta sa kinaroroonan namin. Seryoso ang mukha niya. Napalunok ako. Gusto sana kitang ligawan. Nilingon ko agad si Brixter at kitang-kita ko ang titig niya sa akin. Ano? Bahagya ko nilingon ang lola ko. Lumingon din siya sa amin. Ngunit bago ko patingnan muli si Brixter ay otomatikong lumingon ako kay Joseph. Sinusuri ko siya kung anong reaksyon niya. It's not that I'm interested or worried, I just want to know his reaction. Humilig siya sa dingding, ang mga matitipunong braso ay nakaeke sa dibdib niya at madilim ang mukha. Nasisiguro kong naririnig niya ang sinasabi ni Brixter. Ngunit nang tingnan ko ang mga mata ni Joseph, hindi siya sa akin nakatingin, kundi kay Brixter. Ara, alam kong nagulat ka sa sinabi ko, na baka masyado bang mabilis or baka napepreskohan ka sa akin. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa iyo. Malumanay at tuwid na sabi ni Brixter. Kinakabahan ako. Hindi dahil sa sinabi ni Brixter, kundi sa sitwasyon ko ngayon. Parang ang crowded at wala akong malanghap na hangin at parang may tensyon na ako lang ang nakakaramdam. I look back at Tyler na may nangungusap na mga mata. Sigurado ka ba? Ako liligawan mo? Kinagat niya ang ibabang labi at ngumiti. Aminado naman ako sa sarili ko na may angking kagapuhan si Brixter. Matangkad din siya at maganda ang pangangatawan. Plus factor pa na may kaya sa buhay at angat sa nakararami ang kabuhayan. Eto na yung dream guy ko. Hindi naman ako nagmamadali pero heto na siya. Abot kamay ko na. Ngunit itong puso ko hindi ko magets. Hindi tugma sa sinasabi ng utak ko. Naguguluhan tuloy ako. Bakit naman hindi ikaw? Saka hindi naman natin mapipili ang taong magugustuhan natin. Kusa na lang yung nararamdaman. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. May point siya, kaya lang. Kuya Joseph, pwede po bang magpaturo sa'yo ng homework ko? Nahihirapan po kasi ako eh. Nalipat ang atensyon ko kay Ryan. Hindi ko na malayang nakatayo na pala siya at lumapit kay Joseph. Nagkakamot pa sa ulo si Ryan. O sige, tara. Gawin natin yung homework mo. Mukhang busy pa ata ang ate mo. Malalim at tila may laman ang pagkakasabi ni Joseph. Tiningnan ko siya at nakita ko ang matalim niyang tingin sa akin. Tinaasan ko na lang siya ng kilay. Pumasok sila sa kwarto namin ni Ryan. Tumayo naman si Lola habang bitbit niya ang abanikong pamaypay. Maiwan ko muna kayo, apo.
Ikukuha ko kayo ng maiinom. Dagling tumayo si Brixter at inalalayan ang lola ko. Ay nako, salamat iho. At saka bumitaw at bumalik sa pagkakaupo niya. Bumuntong hininga ako. Kami na lang ang naiwan. Anong sasabihin ko? Bahala na, ligaw pa lang naman. Pumapayag na ako. You mean, pwede na kitang ligawan? I slowly nodded. Chance lang naman. Yes! Tila tuwang-tuwa siya, yung itsura niya, kulang na lang mapatalon siya sa tuwa. Who knows, baka siya na nga ang sagot sa dasal ko. Unconsciously, napatingin ako sa nakasarang pintuan ng kwarto namin ni Ryan. Nalusaw ang ngiti ko at parang gusto kong tumayo at pumasok sa loob. Pero natili ako rito sa sala para sa bisita ko. Hinatid ko sa labas si Brixter. Habang nag-uusap kami ay palagi lang siyang nakangiti. Paminsan-minsan ay bumibira ng jokes na mabili naman kay Lola. Pero paminsan-minsan din ay napapalingon ako sa pintuan ng kwarto namin. Naghihintay. Siyempre baka mauhaw si Ryan, pero hanggang sa makauwi si Brixter ay walang lumalabas sa kwarto. Nang nasarado ko na ang gate ay saka ko kinuha ang mga roses na bigay ni Brixter. Maganda at mukhang mamahalin. Eto na ata ang unang beses na binigyan ako ng ganitong kaganda na bulaklak. Nang pumasok na si Lola sa kwarto niya, ay saka ako pumunta sa kusina para maghanap ng mapapaglagyan ng mga bulaklak. Nahagip ng mga mata ko ang walang laman na boteng plastik ng Coke. Kumuha ako ng kutsilyo at hiniwa ang bandang nguso ng bote para lumaki ang butas. Nilagyan ko ng tubig at saka ko nilagay yung mga bulaklak. Hanggang sa masatisfy ko ang sarili ko sa pag-aayos at forma ng bulaklak. Inayos ko pa yon sa gitna ng hapagkainan namin. Napangiti pa ako nang makita ko ang naging outcome ng ginawa ko. Effort kong effort ha. May kaunting impit na tili ang lumabas sa akin. At napaigtad pa ako sa gulat nang marinig ko ang biglang malalim na boses na iyon. Joseph naman! Napahawak ako sa dibdib ko. I stared at him. Nakasandal na naman siya pero ngayon ay sa hamba ng kusina at nakaekis ang mga braso sa kanyang dibdib. Ang mukha, seryoso at madilim. Saka parang kanina pa niya ako pinapanood. Isang salita ang makakapag-describe sa kanya ngayon, intimidating. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa misteryoso niyang tingin. Ba't ba ganyan ang itsura niya? He tilted his head, na parang na-amuse siya sa akin o sa reaksyon ko. Kailangan bang dyan mo pa yan ilagay? Para ano? Makita mo palagi? Malalanta rin yan. Porket bouquet, special na. Samantalang yung isang pirasong roses na binigay ko sa'yo, tinatago mo lang. Bahagya akong nataranta pero nagawa ko pa ring irapan siya. Kinakabahan ako. Tumalikod ako sa kanya pero ang lakas ng pakiramdam kong lumalapit siya sa akin. Kaya bahagya ko siyang tiningnan. I knew it. Unti-unti siyang lumalakad papunta sa direksyon ko. Lalo nang naghoromentado ang puso ko, nanumbalik kung gaano kami kalapit kanina, ka-intimate. Nag-concentrate na lang ako sa ginagawa ko kahit na medyo shaky na ang kamay ko. Pagkatapos kong ligpitin ang mga kalat ko, ay nagpaalam na ako kay Joseph. Matutulog na ako, kaya ikaw, umuwi ka na. Ilalak ko na ang pinto. I composed myself at pinatatag ang boses ko. Bumuntong hininga siya. Pumayag ka ba? Mahina ngunit ramdam ko ang tampo sa boses niya. Saan? Magpaligaw sa kanya. Ngumuso ako. Oo. Ngumisi siya. Pero yung ngising parang dismayado. Hindi mo man lang pinag-isipan ha? Oo agad. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Tao siyang nagpaalam sa akin at sa lola ko.
Sino ba naman ako para magdamot ng chance sa kanya? Desente siyang tao at may respeto kaya pumayag na ako. Tumingin siya sa akin at seryoso talaga ang mukha niya. May ano ba sa kanya? Kinakabahan ako sa itsura niyang yun. Kailan mo lang yon nakilala tapos manliligaw na agad? Instant manliligaw? Samantalang ako. Napalunok ako pero naiinis din. Napasuklay ako sa aking buhok. Okay, nagigets na kita. Salamat sa concern mo pero sa tingin ko, mapagkakatiwala ang tao si Brixter. Binigyan ko pa lang siya ng pagkakataon. Hindi ko pa sinasagot. Tawag doon, getting to know each other. Doon ko pa lang malalaman kung may chance rin na magustuhan ko siya. Napahinto ako sa gulat ng bigla niyang hampasin ang upuan sa mesa. Kahoy iyon at sapat na makalikha ng ingay. Joseph, baka marinig ka ni Lola. Ano bang problema mo? Ngunit nasurpresa ako nang may tumahip na kaba sa dibdib ko. Binigyan niya ako ng matalim na tingin. Nakakatunaw. Nakakanginig na mga tuhod. Tinitigan niya ako at parang magnet ay di ko malis ang tingin ko sa kanya. Para akong na-hypnotize. Huminto ang paghinga ko at ang ikot ng mundo ko sa titig na iyon. Ang nagmamatter lang ay ang pamatay ng titig sa akin. Ilang segundo pa ay siya nang naunang nagsalita. At doon lang ako nagising. Aalis na ako. Ilak mo na ang pinto. Sabay talikod sa akin. Napabuga ako ng hangin. Tiningnan kong muli ang tinahak niyang direksyon at hinawakan ko ang kumakabog kong dibdib. May nararamdaman din kaya si Ara para kay Joseph? Bakit kaya binigyan niya ng chance si Brixter na manligaw sa kanya? Dahil lang ba sa may kaya ito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!